Sinuportahan ng mga mambabatas ang panukalang pagtaas ng minimum na pasahod sa mga manggagawang Pilipino sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Kate Rania. Sa hangarin na mabigyan ng pantay at makatarungang sahod ang lahat ng manggagawa sa bansa, inihain sa Kamara ang iba't ibang panukalang batas na magtatakda ng pambansang minimum wage anuman ang rehiyon. Nakapaloob dito ang pag-amyenda sa Labor Code of the Philippines at itaas sa 695 pesos ang minimum wage ng bawat trabahador sa Pilipinas. Target din itong i-abolish ang Tripartite Wage Board. Ipinahayag ng mga grupong nilalaban ang kapakanan ng mga manggagawa na dumalo sa pagdinig ng Committee on Labor and Employment. Anila, ang ibang trabahador ay lumuluwas sa Metro Manila dahil sa mababang sahod sa probinsya. Dagdag pa nila, parehong trabaho at propesyon pero magkaiba ang sahod kaya naaapektuhan ang serbisyo na kanilang naibibigay. Buo naman ang suporta nilang maipasa ang panukala. Isa sa mga pangunahing may akda ng substitute bill si Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando. Anya, ipinaglalaban niya ito dahil karapatan ng bawat Pilipino at mababawasan nito ang labor migration. Pinupunto ko dito, hindi lang to anecdotal, hindi lang to simulation. Ito ay lived experience. Paano nalaman ang pinatawag ito? Because I did my assignment, pumunta ako sa mga probinsya. Especially yung mga katabi mo ng Metro Manila. Sakaling maipasa ang pag-institute ng National Minimum Wage System, dadaan ito sa 3 transisyon. Sa unang taon, ipapatupad ang 30% ng naturang pagbabago sa sahod. Ibibigay naman ang 35% ng sahod sa ikalawang taon at sa ikatlo at huling taon ng transisyon naman ay ibibigay na ang kabuang pasahod sa manggagawa. Ipinaabot ng mga mambabatas ang kanilang suporta sa pagtaas ng minimum wage anuman ang rehiyon sa bansa. I think it is high time that we discuss it now. For the past 36 years, Pasok tayo sa marami pang mga pag-aaral para matiyak natin na ang pambansang minimum na sahod ay tunay na nabubuhay para sa mga pamilya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.